Karen's point of view. Nandito ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko para makinood ng TV. Paano? Yung TV namin, hinampas ng lasinggero kong tatay. Nagalit nga si nanay kaya yun. Tinali niya si tatay sa puno ng saging. Magdamag si tatay doon, kaya kinabukasan puro kagat ng lamok at langgam. Binantaan pa ni nanay si tatay na kapag hindi napalitan ng TV namin, humanap na si tatay ng bagong pamilya. Kahit naman lasinggero si tatay takot siya kay nanay. Kunwari maangas, pero under kay misis. Karen, wala pa ba si Joy? Tanong ni Tita Jaja, mama ng kaibigan kong si Joy. Abay, pinabili mo lang ng pansit kanto na wala na? Titignan ko ho. Sagot ko bago tumayo at lumabas. Saan naman kaya nagpuntang babaeng yun? Palaging nawawala sa tuwing uutusan. Dumiretso ako sa tindahan pero wala siya. Napakunot noon na lamang ako't hinanap siya. Mas lalong kumunot ang noo ko nang makita si Joy na pinaliligiran ng 3 lalaki. Hindi ko alam kung natatakot ba si Joy o natutuwa. Hoy, anong ginagawa niyo sa kaibigan ko? Maangas kong tanong sa kanila. Humarap naman sa akin yung 3 kalalakihan. Ay, ang sasarap. Sana palibutan niyo na rin ako. Magtigil ka nga Karen. Puro kang kalandian. Pero in fairness, gwapo talaga sila. At saka, pamilyar ang mukha nilang 3. Karen! Lumapit sa akin si Joy. Bakit mo ako sinundo? Tunog masama ang loob mo Napasimangot ako. Hinahanap ka na ni tita. Leche ka. Wala ka na naman. Bumungis-ngis lang ito. Hinarap ko yung 3 lalaki. Tinitigan ko silang mabuti at nang makilala ko sila, ay kusang gumalaw ang mga kamay ko at isa-isa silang sinuntok sa mukha. Huy! Gulat na sabi ni Joy at hinila ko. Bakit mo sinapak? Gonggong yang mga yan Inis kong sagot. Kung hindi ako nagkakamali, sila yung triplets na walang hiyang pinagpustahan ako. Ex ko ng one day ang 3 yan. Paano? Ginawa kong bola. Nagpustahan silang 3 na mapapaibig nila ako ng isang araw. At nagkatotoo nga. Burikat pa naman ako ng grade 7. Kaya nga lagi akong may kurot kay nanay Tara na nga. Hinila ako ni Joy paalis doon. Bago tuluyang mawala yung 3 dumadaing sa sakit, ay tinaasan ko sila ng gitnang daliri. Bakit mo naman kasi sila sinuntok? Tanong ni Joy. Sira ulo nga kasi yung mga yon. Sagot ko bago himasin ang kamao ko. Ikaw naman, pisti ka. Bakit napadpad ka ron ha? Nalaglag yung wallet nung isa, kaya binalik ko. Pabebeng sagot nito. Alam mo naman kung gaano ko ka-good sa Samaritan. Joy, wala kang mauuto rito. Tigilan mo ko. Pogi lang yung mga yon kaya mo ibinalik yung wallet. Nakangiwing sabi ko. Hindi ka mabuting tao. Hoy, mabuting tao ako. Ikaw ang masama sa ating dalawa. Inirapan ako nito. Talaga ba? Bakit kinukupitan mo si tita? Bakit ka tumatakas sa tuwing gabi? At bakit yung wallet na nalaglag nung kalbo nung nakaraan, hindi mo binalik at pinanglibre mo pa sa akin? Huminto ako sa paglalakad at namewang. O siya sige, nasan doon ang pagiging mabuting tao mo? Oo na, demunyita na ako. Umirap to sa akin bago padabog na nagtungo sa loob ng bahay nila. Natawa ako bago siya sundan. Nadatnan kong sinisermonan siya ni tita. Deserve na deserve. Niluto ni tita ang pansit canton kaya naupo na kaming dalawa. Kaya rin kasi ako nandito para tulungan itong burikat na ito sa mga projects niya. Bakasyon namin pero naghahabol pa rin si burikat. Walwal is life kasi ang gaga. Bilang isang mabuting tao at mabait na kaibigan, hindi ko naman maaatim na bumagsak siya. At baka makalbo ng mama niya ang kanyang buhok sa taas. Baka rin madamay ang buhok niya sa ibaba. Masarap din naman kasing tumambay sa kanila dahil ang daming pagkain. OFW kasi ang papa nitong si Joy. Ang mama naman niya sa opisina nagtatrabaho. Only child si Burikat kaya spoiled. Spoiled na palaging nadidisiplina.
Hindi kasing gaan ang buhay namin ang buhay nila Joy. Ang nanay ko isang maid sa pamilyang mayaman. Si tatay naman isang construction worker na lasinggero. May bunso akong kapatid na lalaki. Madalas kong kabugbugan yon dahil pangarap kong maging boksingero. Ngayong bakasyon ay plano ko na rin pumasok sa work ni nanay. Pumayag naman siya at next week ang simula ko. Kaya medyo nire-rush ko sa Joy sa projects niya para marami akong maitulong. Kumain na muna kayo. Inilapag ni tita ang merienda naming pansit canton at pritong manok. Naglapag din siya ng juice. Thank you ma. Nakangiting sabi ni Joy sa ina. Thank you po tita. Sabi ko naman. Joy, papasok na ako. Papupuntahin ko mamaya rito ang tita mo para may kasama ka sa bahay. Subukan mo lang talagang tumakas at hindi ka na makakalabas pa ng bahay. Sabi ni tita sa anak. Marami akong source sa labas, kaya wag mo kong paandaran ng katigasan ng ulo mo ha? Opo, sagot ni Joy. Nagpaalam muli sa amin ang ina ni Joy bago tuluyang umalis. Nang maiwan kaming dalawa, ay nawala ang pagkamahiyain ko at lumitaw ang pagiging timawa ko. Sa tingin ko, crush ako kanina ng isang lalaki sa 3. Malanding sabi ni Joy. Yan, asyumera ka kasi palagi kaya ka nasasaktan. Ngiwing sabi ko. Ikain mo na lang yung pagiging ilusyonada mo, day. Wala ka talagang kasupport-support. Masungit na sabi nito. Mama mo support no? Pamimiloso po ko na lang sa kanya. Pagkatapos kumain ay ginawa ko na ulit ang projects niya. Si Burikat, binabagalan ng pagkain para hindi makatulong. Kaya dinampot ko ang folder at pinukpok sa kanya. Hindi na kita tutulungang lintik ka. Bagalan mo pa. Banta ko sa kanya. Sinumpak naman niya ang pansit canton at nagsimula agad sa paggawa. Napailing na lamang ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Bandang 5:00 ng hapon ay nakatapos kami ng isa. Napaunat-unat naman ako. Isa na lang at papasa na itong burikat na ito. Simulan mo na agad yung isa para konti na lang bukas. Sabi ko bago tumayo. Uuwi na ako. Uy, wait! May pinabibigay si mama. Pumasok to sa kwarto niya. Paglabas niya inabot niya sa akin ng 2,000. Here oh. Kinuha ko naman kagad yon. Pakisabi kay mama mo salamat ha. Mukha kang pera. Natatawang sabi nito. Mukha ka namang lalaki. Ganti ko. Ganito ang asara naming dalawa at sanay na kami. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa pera, hindi ba? Money is life ako eh. Sinabunutan ko muna ito bago lumabas. Siyempre, dinala ko na rin pati yung pritong manok na natira. Alam ko kasing itatapon lang nila yon. Umuwi ako sa bahay at nadatnan ko si tatay sa loob. Walang tama ng alak, kaya matino at ka-vibes ko. Magang-magang katawan na. Tumawa ko. Deserved. Sinamaan ako nito ng tingin kaya agad akong nagtungo sa kwarto. Nadatnan ko ang prinsipe ng bahay na nakahilat at naglalaro ng ML. May manok sa lamesa, sabi ko sa kanya. Tumayo naman agad at lumabas ng kwarto. Napahinga ako ng malalim bago umakyat sa kama ko. Double deck ang higaan namin ng kapatid ko at ako ang nasa taas. Graduating na ako sa pasukan. Konti na lang at magiging teacher na ako. Pagiging teacher talagang pinili ko para mabibigyan ako ng bulaklak sa Valentine's. Charing lang. Kapag nakapasa ako sa exam, patitigilin ko na sa pagtatrabaho si nanay. Nagiging hikain din kasi siya at alam kong hirap na siya. Tsaka kapag naging successful ako, kalilimutan ko mapangut siyang tao. Lalo na mga kamag-anakan namin. Palagi nilang sinasabing maaga akong mabubuntis. Yung mga anak nga nila, 13 pa lang 2 ng anak. Karma is real talaga. Napahinga na lamang ako ng malalim bago pumikit. Matutulog na ako dahil busog naman na ako. Mabilis na lumipas ang araw at ngayon ang araw na sasama ko kay nanay para umextra sa mansyon. Uwian ang pinili ko dahil medyo malapit lang naman. Ayokong magstay in at baka bangkay na si tatay at yung kapatid ko kapag nakauwi kami. Tamad kasi yung bunso kong kapatid. Si tatay naman, tamad rin. Magkamukha na nga magkaugali pa.
Ken, gumalaw-galaw ka rito sa bahay at baka pumanaw ka ha. Sabi ko sa kapatid ko. Kapag naabutan kong marumi ang bahay at walang sinaing, cellphone mong ilalagay ko sa rice cooker. Deadma sa basher. Sagot lang nito. Sinamaan ko ito ng tingin at kinurot. Napahiyaw naman to. Ano? Kinakausap ka na maayos ha? Gaganyan-ganyan ka? Ang pangit mo. Singhal nito sa akin. Inasar ko lamang to bago lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si tatay na nilalambing si nanay. Sus, ang aasim. Joke lang. O nanay, baka makagawa kayo ng isa pang bata kaya tama na yan. Sabi ko sa dalawa. Kay Ken pa nga lang namumuti ng buhok ko. Tapos balak nyo pang gumawa ulit? Leche kang bata ka. Masungit na sabi ni tatay na ikinatawa ko na lamang. Nagpaalam si nanay sa kanyang my love bago kami umalis. Nag-tricycle kaming dalawa dahil wala kaming car or motor. 15 minuto lang naman ang biyahe bago kami makarating sa village. Hanggang labas lang ang tricycle dahil private village. Kaya naglakad kami ni nanay papasok. Huwag kang tarantada dun ha, sabi ni nanay. Dahan-dahan lang din ang kilos doon at mainit ang ulo ng 3 senyorito. Bakit naman mainit? Panguusisa ako. Pare-parehong may black eye sa kanang mata dahil may sumuntok raw. Sagot ni nanay. Natawa naman ako. Naalala ko tuloy yung 3 unggoy na sinuntok ko sa muka. Siguro, magang-maga rin ang mga mata ng mga yun. Nang makarating sa gate ay namangha agad ako. Kumatok si nanay at binuksan naman yon ng isang guard. Pumasok kami sa loob at hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng garden. Halatang alagang dilig. Sana all talaga, may taga-dilig. Maganda na ang bahay sa labas at malaki, pero mas maganda at malaki sa loob. Nakakatakot makabasag, parang habang buhay kong pagtatrabahuhan. Oh, Ate Krisha. Sinalubong kami ng isang babaeng kaedara ni nanay. Kasunod nito ang isang lalaking hindi nalalayo sa edad nito. Riri, Iber, nakangiting sabi ni nanay sa mga ito. Eto pala yung anak kong si Karen. Good morning po. Magalang kong bati sa kanila. Salamat po't pumayag kayo na mag-extra ako. Siyempre, kailangan kong maging mabuting tao rito. Pag-girly lang dapat, ganon. Malay mo magustuhan ako ng anak nila. Guwapo pa naman daw ang lahi nila. Nice meeting you, Karen, sabi ni Ma'am Riri. Huwag ka masyadong formal. Just call us Tito and Tita. Wala kaming anak na babae kaya naman ikaw na siguro yon. Natawa na lang ako dahil sa hiya. Ate Krisha, pwede po bang patawag yung 3? Kakausapin din po namin sila at para makilala na rin ni Karen. Sabi ni Sir Tito Iver. Sige ho. Sagot ni nanay bago ako balingan ng tingin. Pumunta kang kusina at magtimpla ng kape para sa dalawa. Ayusin mo, okay? Opo, tugon ko. Umakyat si nanay sa hagdan. Ako naman ay nagtungo sa kusina. Tinanong ko pa sila Tita Riri. Kabila lang pala yun ng dining kaya nakita ko kagad. Kinalma ko muna ang sarili bago magtimpla ng kape. Kailangan, pulido ang kilos ko para hindi ako mabad record sa first day of work ko. Pagkatapos magtimpla ng kape, ibinigay ko na sa mag-asawa yon. Tita Krisha, maganda po bang anak nyo? Nakarinig ako ng boses. Mukhang nandito na yung 3 anak nila Tita Riri. Ilang sandali lang ay lumitaw si nanay kasunod ang 3 lalaki. Nakahanda na ang ngiti ko pero nang makilala kong mga ito, ay agad na wala ang ngiti ko. Sila? Napamura na lamang ako sa isipan ko at napaatras ng tumingin ng mga ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ng mga ito at yung isa nakaturo pa sa akin. Ikaw? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sinuntok mo kami. Napalingon naman sila sa akin. Tumawa ako ng peke. Aha? Anong ha? Lumapit ang isa sa akin kaya napasuot ako sa ilalim ng lamesa. Hoy, lumabas ka nga riyan. Pilit ako nitong inaabot. Hindi ko kayo kilala. Pagmamaang-maangan ko't kinagat ang kamay nito. Lumayo nga kayo sa akin. Gumapang yung isang papasok sa ilalim ng lamesa.
kaya't gumapang akong palayo hanggang sa makalabas. Natigilan ako ng mauntugang noo ko sa isang binti. Nang tingalain ko ito'y peke akong tumawa. Tumikwas ang isang kilay nito bago hawakan ang kwelyo ng damit ko mula sa likod at itayo ako. Napanguso na lang ako dahil para akong pusang walang kawala. "Boys, what's the meaning of this?" Tanong ni Tito Ever. "Daddy, siyang dahilan kung bakit magang mata naming tatlo." Tinuro ako ng kinagat ko sa kamay. "She even beat my hand." Hinaharas niyo kasi si Joy eh. Palusot ko. "Hindi naman ah." Sagot ng lalaking sumuot sa lamesa para habulin ako. "Nagpapasalamat lang kami kasi binalik niya yung wallet ko." "Nako, ganun ba? Ako nang humihingi ng tawad, pasensya na," sabi ni nanay at mahina akong kinurot. "Ikaw talagang bata ka." Hindi ko naman sinasadya." Mahinang sabi ko. Sorry po sa inyo." "That's okay." Natatawang sabi ni Tita Riri. "Hayaan mo na, deserve naman ng tatlo yan." "Mom!" Ungot ng tatlong lalaki. Binitawan ako ng lalaking may hawak sa akin, kaya agad akong nagtago sa likuran ni nanay. Lintik namang tadhana to. Ang dami-daming pwedeng maging amo. 3 tukmol pang natagpuan ko. Kung wala siguro si nanay at parents nila, nadagdagan kong pasa nila sa muka. Ang lakas makapag-react pero sa ginawa nila sa akin ng grade 7, hindi nila maalala. "Sit down, boys," sabi ni Tito Ever. Naupo naman yung tatlo at nagsimula ng kumain. Nakatago pa rin ako sa likod ni nanay at baka biglang gumanti yung tatlo. Tigok ako pag nagkataon. "Nanay, may iba pa ba akong pwedeng gawin?" Bulong ko kay nanay. Yung hindi ko makikita yung 3 ungas. Sinamaan ako ng tingin ni nanay bago kurutin sa tagiliran. "Magpulot ka na lang ng mga dahon dyan sa garden." Tumango ako. "Mag-uusap tayo mamaya ha?" Madiing sabi nito. Pekeng tawa lamang ibinigay ko kay nanay bago ko parang bulang naglaho doon sa dining. Siguro naman wala nang makakapansin sa akin na umalis ako. Nang makalabas ako'y napahinga na lamang ako ng malalim bago magsimulang nagpulot ng mga tuyong dahon. Naggupit-gupit din ako ng mga sirang dahon sa halaman. Wala lang, gusto ko lang tumagal ang oras ko rito sa labas ng bahay. Kainis kasi yung mga gunggong na yun eh. Nakasimangot kong sabi. "And who's gunggong?" Muntik ko nang magupit ang daliri ko nang may biglang nagsalita. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran ko at bumungad sa akin ng lalaking humila sa kwelyo ko kanina. Naka-cross arms ito at nakatingin sa akin ng diretsyo. Wala ho," sagot ko bago siya bigyan ng pekeng ngiti. Tumikwas ang isang kilay nito. Ang sarap gupitin ng esophagus niya. Nanggigigil talaga ako sa kanilang magkakapatid, lalo na sa kanya dahil siya yung pasimuno noon na pagpustahan ako. Grade 10 siya noon tapos grade 7 ako. Kasalanan ko rin naman kasi ang landi ko pa noon. "You look familiar," sabi nito. "Have we met before?" "Oo, nung sinapa kita," sagot ko. Natawa naman to. "You're too vulgar." Hindi ko na ito pinansin at masungit na tinalikuran na lang. Wala akong panahon sa kagaya niya. Kung hindi lang talaga siya amo, sinapa ko na ulit siya. Kailangan kong maging behave kaya susupladahan ko na lang muna siya. "Why are you mad?" Hindi ko ito pinansin. Dahil ba sa nangyari nung high school tayo? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa kanyang sinabi. Binitiwan ko ang gunting at mabilis na sumagot sa kanya at tinakpan ng kanyang bibig. Nakatingkayad pa ako dahil matangkad to. "Naalala mo yun?" Gulat kong tanong. Tumango naman to. "So, naalala mo pala kung papaano nyo akong pagpustahang magkakapatid? Anyways, hayaan mo na nga yun. At sana, wag mo nang balikan. Dahil nakakasukang isipin na naging burikat ako dahil sa kagaya mo." Tuloy-tuloy kong sabi. Napangiwi ako dahil may talsik siya ng laway. Ang salaula ko namang nilalang. "Naintindihan mo ba?" Tumango ito. "Ano, tatango ka lang?
Sumagot ka! Nagsalubong ang kilay nito bago tanggalin ang pagkakatakip ko sa kanyang bibig. Paano akong sasagot kung tinatakpan mong bibig ko, ha? Ay, oo nga pala. Medyo nakalimutan kong bagay na yon. Napaatras ako nang lumitaw ang dalawang kapatid nitong lalaking to. Ano? Nangaaway ka na naman ba? Maangas na tanong ng kulotang buhok. Sinuntok mo ba si Kuya Raver? Dapat sa'yo pinakukulong eh. Sabi naman ng pinakamaliit sa kanila. Hindi naman siya sobrang liit. Kumbaga, isang dangkal lang ang lamang ng dalawang kapatid niya sa kanya. Hindi ako sumagot at tinalikuran lang sila. Binalikan ko ang halamang tinatanggalan ko ng patay na dahon. Hoy, kausapin mo nga kami. Hindi ko sila pinapansin. Karen! Narinig ko ang boses ni nanay. Karen! Mabilis akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Ramdam kong nakasunod sa akin yung tatlo, kaya't hindi ko maiwasang mainis. Bakit po? Tanong ko kay nanay. Pakilinis ang kwarto ng tatlo. Sagot ni nanay, bago ko abutan ng walis at dustpan. Linisin mo lang, kukuhanin ko mamaya ang labada nila. Kung talagang minamalas ka nga naman. Unahin mo yung akin at nang maturuan kita ng leksyon. Hinawakan ng kulot ang buhok ko bago ko hilahin. Hindi naman ako pumalag at sumunod na lang. Yes, kahit ex ko sila hindi ko alam ang name nila. Nakalimutan ko na since sobrang tagal na rin. Nakarating kami sa isang kwarto na parang dinaanan ng buhawi dahil sa sobrang kalat at sobrang gulo. Ang dumi ng kwarto mo? Nakangiwing sabi ko. Halatang salaula. Hindi ako salaula. Sagot nito bago ko irapan. Sadyang nasakto lang na marumi. Napangiwi lang ako bago simulang maglinis. Kung siyang kasama ko sa bahay, baka sinunog ko lahat ng gamit niya kapag ganito siya kaburara. Alam mo, you look so familiar. Hindi ko siya pinansin. Kamukha mo yung pinagpustahan namin nila kuya nung high school kami. Kamukha mo si pabebe ko. Kinilabutan ako dahil sa sinabi nito. Hayop na call sign yan. Hindi ko maisip na ganun ako kalandi noon. Ikaw yun oh. Lumitaw to sa harapan ko. Ako to, si Raven. It's been a long time pabebe ko. Nagsitaasan ng balahibo ko dahil sa sinabi nito. Kaya't nahampas ko siya ng walis tambo. Walang iyang kaburikatan ko talaga. Nakakadiri. Isa pang banggit mo tungkol sa bagay na yan, hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwarto mo. Banta ko sa kanya habang masama ang tingin. Natawa naman to bago magtaas ang dalawang kamay na animoy. Sumusuko siya. Chill. Tumatawang sambit nito. Inirapan ko lang to bago magpatuloy sa paglilinis. Naupo si Bugok sa kanyang kama habang apurang daldal. Kung ano-anong kinikwento niya na hindi ko naman pinakikinggan dahil hindi ako interesado. Ultimong pagtatain niya sa short noong kinder niya ay kinuwento niya. Pakialam ko naman kung natai siya, hindi ba? Nang matapos ako sa kwarto niya, ay nakahinga ako ng maluwag. Mabilis akong lumabas. Bumungad sa akin ang pinakamaliit sa kanilang magkakapatid. Hello! Nakangiting sabi nito. Ako si Rio. Nice to see you again. Honey pie ko. Napamura naman ako ng malakas. Hayop na yan. Naaalala niya pa rin pala. Kakainis. Tinuto ko sa kanya yung walis tambo. Huwag mo akong tinatarantado ah. Lalo na't masama ang mood ko. Bakit naman kasi masama ang mood ni Honey Pie ko? Ngumuso ito na para bang bata. Di mo ba ako na-miss? Akmang hahatawan ko siya ng walis tambo. Pero agad dong tumakbo papasok sa silid na nasa gilid niya. Napahinga na lang ako ng malalim bago siya sundan. Kung makalat sa kwarto ni Raven, mas makalat ang kwarto ni Rio. Puro balat ng chichirya at mga chocolates. May mga canned beer ding nakakalat. Mga mayayaman nga, pero wala namang pambili ng manners. Honey Pie, did you not miss me? Hindi ko pinapansin si Rio at baka mahampas ko talaga siya dahil sa sobrang inis. Sinusubok talaga ng mga siraulong tong pasensya ko. Honey Pie, tigilan mo nga ako. Galit kong singhal sa kanya. Nagulat naman to bago parang batang napatahimik.
Nagpatuloy na lamang ako sa paglilinis at kalahating oras ko yatang nilinis ang kwarto niya. Pagkatapos ko sa kwarto niya, ay pumunta naman ako sa kwarto ni River. Alam ko na agad na iyon ang kwarto niya dahil nag-iisang pinto na lang doon ang hindi ko pa napapasukan. Hindi na ako kumatok at basta na lang pumasok na malaking pagkakamali pala dahil sa nakita ko si River na hubot-hubad habang nakatalikod sa akin. Malakas akong napamurat agad na tumalikod. Shucks! Hindi ko naman akalaing bibiyaya. Kasalanan ng bubungad sa akin. Pero in fairness, ang puti ng puwet niya at ang tambok. Did you enjoy the view? Mas lalo yatang nag-init ang pisngi ko nang magsalita si River. Yung harap, ayaw mo bang makita? Gusto. Manahimik ka. Singhal ko sa kanya. Hindi ko pa rin siya hinaharap dahil baka may makita akong nakakahimatay. Magbihis kang leche ka. Kainis. Bakit kasi hindi siya nakaharap kanina? Ano bang iniisip mo kung ano-ano ka rin? Nakabihis na ako, sabi ni River. Humarap naman ako sa kanya habang nakapikit. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at nanlaki ang mata ko nang makitang naka-boxers lang ito. Ang laki nung nakabukol. Bakit hindi ka nakabihis? Singhal ko sa kanya. Nakabihis na ako, sweetie. Ngumisi to sa akin. Peste naman oh. Bakit nung tinatawag ng dalawang call sign namin noon ay inis ako? Bakit dito kay River? Kinikilig ako. Mukhang mapili rin ng pagiging malandi ko ha. Sweetie, naglakad palapit sa akin si River kaya't napaatras ako. Come here, sweetie. Malakas akong napasigaw at tinuhod ang alaga niya bago tumakbo palabas ng kwarto niya. Hindi ko na kaya. Ayoko na rito. River's point of view. Hindi ko mapigilang matawa pa rin habang inaalalang itsura ni Karen. Her action was priceless. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Mommy, si kuya tumatawang mag-isa oh. Sabi ni Rio. In love siguro siya. Nasa office kami nila daddy dito sa bahay dahil kailangan daw kaming mag-report tungkol sa sales ng company na hawak naming tatlo. You don't care. Masungit kong sambit kay Rio. Just mind your own business, Rio. Dahil ba kay Karen? Mom smirked. Speaking of Karen, anong ginawa niyo sa kanya? Bakit ayaw na raw bumalik? Dagdag pa ni Mommy. I didn't do anything. Mabilis na sagot ni Raven. Niremind ko lang sa kanya na ako ang kanyang pabebe ko. Mommy, niremind ko lang din siya na ako ang kanyang honey pie. Sabi naman ni Rio bago tumingin sa akin. Ikaw kuya, ano bang ginawa mo kay Karen ha? I didn't do anything. Mabilis kong sagot. Bakit may pabebe ko't honey pie kayong sinasabi dyan? Takang tanong ni Daddy. Boys, stop playing with her. Ex po naming tatlo si Karen. Nagsalubong ang kilay nila Mami dahil sa sinabi ni Rio. Ang daldal talaga ng lintik. Pero one day lang naman po. Pinagpustahan namin siya. Sabi naman ni Raven, bago ko ituro. At utos yun ni Kuya River. Gusto niya raw masubukan ng pagmamahal ni Karen sa kanya. Nag-igting ang mga pangako bago samaan ang tingin ng dalawa kong kapatid. Gusto ko silang sakalin. Ang lakas ng loob na ilaglag ako. Binayaran ko naman sila. River? Seryosong sabi ni Mommy. Mom, grade 10 pa lang naman ako noon. Mabilis kong sabi. And Karen was just grade 7. Nakangising sabi ni Rio. Akmang hahablutin ko siya pero tumawa lang ito at lumayo sa akin. Ang lakas-lakas talagang mantrip ng lintik. River, hindi kita tinuruan na maging ganyan. Sabi ni Mommy. Hindi ka na naawa sa bata. Kinawawa niyong inosenteng bata. Deserve niyo naman palang sapakin eh. Binalingan nitong dalawa kong kapatid na tumatawa. Huwag kayong tumawa-tawa riyan dahil damay rin kayo. Mom, matagal na naming pinagsisihan yun. Sabi ni Raven. Actually, I'm planning to court Karen. I think I like her. Shut the heck up, Raven. Madiing sabi ko. Hindi mo siya liligawan. Tama, liligawan ko rin si Karen.
Sabi naman ni Rio. Siguradong sasagutin niya ako kasi sweet ang tawagan namin noon. Honey pie? Ako ang sasagutin ni Karen dahil pabebe kong tawagan namin. Sabi naman ni Raven. Mas lalo akong napikon dahil sa sinasabi nila. Nilapitan ko sila pero agad tumakbo ang mga ito palabas ng opisina nila daddy. Hinabol ko naman sila. How dare them? Karen is mine. Nagawa ko lang naman yun para masubok ang pagmamahal sa akin ni Karen. Hindi ko naman akalaing papatulan niya rin ng dalawa. Maybe she didn't know that they are my twins. Bala kong humingi ng tawad kay Karen pero 1 linggo siyang absent. At sa 1 linggo na yon, hindi ko na siya nahintay dahil lumipad kaming magkakapatid sa ibang bansa para doon na mag-aral. Karen, hinahabol kami ni Kuya Raver. Ipagtanggol mo kami. Napahinto ako sa pagtakbo nang makita si Karen. 2 araw na nawala si Karen. Na-trauma yata dahil sa kalokohan ko. Pakialam ko sa inyong magkakapatid. Masungit na sabi nito. Tantanan niyo na ako at baka lagyan ko ulit ng pamamagayang mga mukha niyo. You're so mean, pabebe ko. Nakangusong sabi ni Raven. Honey pie, huwag ka namang maging cold sa akin. Sabi naman ni Rio. Pinalagutok ko mga kamao ko bago lapitan si Karen. Hinila ko siya paalis doon at dinala sa loob ng kotse ko. Kumakatok yung 2 bugok pero hindi ko sila pinapansin. Look, I'm so sorry. Mahinang sabi ko kay Karen. Hindi ko gustong asarin ka ng ganun. Hindi to sumagot kaya napahinga ako ng malalim. Tungkol naman dun sa nangyari nung grade 7 ka. Sorry ulit. Gusto ko lang namang subukan ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ko naman akalaing papatulan mo yung 2 after ng breakup natin. Paano hindi papatulan? Kahawig mo sila. Umirap to sa akin. Sa'yo ko unang pinakita ang pagiging burikat ko. Tapos sinaktan mo lang ako. Hindi ko namang akalain na yung 2 sumunod kong naging boyfriend, kapatid mo pala. Kaya pala magkakahawig kayong mga siraulo kayo. I'm sorry. Muling sambit ko. Huwag ka nang magalit sa akin. Napahinga ito ng malalim. O sige, basta wag niyo na akong guluhin, okay? Gusto kong tumahimik na ang buhay ko. Karen, gusto kitang ligawan. Pareho kaming nabigla nang bumukas ang pinto ng backseat at pumasok si Rio. Sumunod naman si Raven. Karen, please, liligawan kita. Saad pa ni Rio. Karen, ako ang payagan mong manligaw sa'yo. Sabi naman ni Raven. We're meant to be, hindi ba? Sinamaan ko ng tingin ng 2 pero hindi nila ako pinapansin. Kung hindi ko sila kapatid, baka kanina ko pa napilipit ang mga leeg nila. Tantanan niyo na ako! Inis na sabi ni Karen bago bumaba. Bumaba naman ng 2 at agad na sumunod. Sa inis ko ay bumaba na rin ako. Hinabol ko yung 2 at agad hinila patungo sa bodega. Tinulak ko sila sa kutsyon na nakatambak doon bago ilak ang bodega. Naririnig kong sumisigaw yung 2 pero hindi ko na pinansin. Gusto kong dumiskarte pero hindi ko magawa dahil sa 2 maingay na yon. Pinagpagan ko ang kamay ko bago magtungo sa kusina kung nasan si Karen. Hi Tita Krisha. Ngiting bati ko sa nanay ni Karen. Oh, may kailangan ka ba iho? Ngumiti ito sa akin. Umiling ako. Wala po pero baka po kayo meron. Willing po akong tumulong. Baka po pwede mong samahan si Karen na mamalengke. Sabi ni Tita Krisha. Wala kasi yung driver eh. Nay, wag na. Sabi ni Karen na pinanlakihan pa ng mga mata ang kanyang ina. Kaya ko na po. No problem po. Mabilis kong sabi. Kukunin ko lang po yung susi ng kotse ko. Mabilis akong tumakbo patungong kwarto. Kinuha ko yung susi ng kotse ko at nagpalit ng damit bago mabilis na bumaba. Nadatnan ko si Karen na nasa sala. Matagal ba ako? Tanong ko sa kanya. Sakto lang. Sagot nito. Lumabas kaming 2 at dumiretso sa kotse ko. Nag-drive akong palabas ng gate. Pero bago kami makalabas ay natanaw kong 2 bugok na kalalabas lang ng bodega. Tahimik lang si Karen hanggang sa makarating kami sa palengke. Bahagya akong napanguso dahil hindi ako sanay na tahimik siya. Karen, galit ka ba? Tanong ko na makababa kaming 2. Hindi. Sagot nito't nauna nang maglakad.
Napahinga ako ng malalim at sumunod na lamang sa kanya. May nakita akong nagtitinda ng sweet corn, kaya agad akong bumili. Naalala ko na ito ang favorite niyang pagkain. Karen, bumili ako ng sweet corn para sa'yo. Nakangiting sabi ko bago iabot sa kanyang isang cup. Thank you. Nakangiting sabi nito bago kuhanin yon. Yes, napangiti ko na siya. 1 point na ako. Hindi ko hahayaang makapuntos ang dalawa kong kapatid. Nagsimulang mamalengke si Karen ng mga isda, karne at gulay. Nakasunod lamang ako sa kanya habang bitbit ko mga nabibili niya. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ko sa kanya. Tinignan naman ito ang listahan at inisa-isa. Harina pa pala, nakalimutan ko. Sabi nito. Nagtungo kami sa bilihan ng harina. At kung sineswerte ka nga naman, tumapon ng harinang nakasabit na nasa ulunan ko. Dahilan para maligo ako ng harina. Napaubo-ubo ako at pinagpag ang mukha ko. Ayos ka lang? Tanong ni Karen nagpipigil ng tawa. Ano, kaya pa? Oo, sagot ko. Hindi ko magawang mainis o magalit dahil masaya si Karen. Sa wakas, tumawa na rin siya. Kailangan lang palang malagay ako sa kahihiyan bago siya matawa. Naku, pasensya na iyo, sabi ng matandang babae. Ayos lang ho, sagot ko. Pauwi na rin naman ho kami. Nang maibigay ang harina ay naglakad kami pabalik sa kotse. Lahat ng madaraanan namin nakatingin sa akin at tumatawa. Ang kasama ko naman ay pigil na pigil ang tawa. Mukha akong taong multo rito. Nang makasakay sa kotse, dun lumakas ang tawa ni Karen. Siguro, kapag nabulunan siya sa sarili niyang laway, sobrang saya ko. Para kang taong harina. Tumatawang sabi nito. Grabe, sobrang laugh trip ako sa'yo. Hindi ako mapipikon dahil ang mahalaga sa akin, happy feel mo ko. Banat ko. Napatawa na lang muli ito at hindi pinansin ang sinabi ko. Nang makarating sa bahay ay kinilatis muna ako ng guard bago buksan ng gate. Alam kong nagtataka siya ngayon dahil sa itsura ko. Inihinto kong kotse at bumaba. Natigilan ako nang makitang dalawa kong kapatid na masama ang tingin sa akin. Nawala rin ang sama ng tingin ng mga ito nang makita ang itsura ko. Nagtawanan ng mga ito't naghampasan. Karma mo yan! Tumatawang sabi ni Raven. Inirapan ko sila bago lingunin si Karen. Sabihan ko na lang yung iba na tulungan ka. Salamat para sa ngayong araw. Nakangiting sabi nito. Ngumiti ako pabalik bago siya lagyan ng harina sa pisngi. Nang lumingon ako sa dalawang kapatid ko, ay sinamaan ko ang mga ito ng tingin at agad nilapitan. Piningot ko sila at pinahira ng harina sa buong mukha bago kong tumakbo papasok sa loob ng bahay. Ate Ara, pakitulungan po si Karen. Malakas kong sabi bago bumilis na dumiretso sa kwarto ko dahil nakasunod sa akin yung dalawang bugok. Nilakong pinto pati ng veranda ko nang makarating ako sa kwarto ko. Malakas na lamang akong napataw at napaupo sa sahig habang naghahabol ng hininga. Babawi pa ako lalo kay Karen bago ako manligaw. Karen's point of view. Ang gusto ko ay bumalik sa dating tahimik ang buhay ko. Kaso mukhang mauudlot dahil sa makukulit na tatlong lalaki na daig pang aso kung makabuntot sa akin. Magulo na nga ang buhay ko, mas lalo pang gumulo. Lintik na yan oo. Sumusunod pa rin yung tatlo. Bulong ni Joy sa akin. Ang haba naman kasi ng hair mong malandi ka. Hindi ka siguro nag-shave? Kaka-shave ko lang, Day. Gusto mo bumuka ka ako sa harapan mo? Inirapan ko siya. Papunta kaming plaza para manood ng palabas. Gabi na naman kaya tapos na ako sa trabaho ko sa mansyon. Tapos na ako sa trabaho pero yung mga amo ko, pinipeste pa rin ako. Huminto ako sa paglalakad kaya napahinto rin si Joy. Inis akong lumingon sa likuran at nakita ko yung tatlo na umaakto pang kunwari. Busy sa paligid nila. Bakit ba? Inis kong tanong sa kanila. Sunod kayo ng sunod. Manliligaw nga kasi ako. Nakangusong sabi ni Rio. Natural lang sa manliligaw na siguraduhing safe ang nililigawan nila. Pues hindi ako pumapayag na manligaw ka. Sagot ko. Tantanan niyo na ako mga lintik kayo ah. Kami ang nanliligaw kaya kami ang magdidesisyon kung magpapaligaw ka.
Sabi naman ni Raven. Ay, wow! Ang kapal na mukha. I'm just making sure that you're safe. Sabi naman ni Raver. Maraming tao rito sa plaza, kaya natatakot akong baka mapano ka. Napahinga ako ng malalim. Matagal na akong taga rito at wala namang nangyayari. Kayo ang dapat matakot, okay? Umuwi na kayo at baka mapahamak pa kayo rito. Sabay-sabay na umiling ang tatlo. Nakaka-stress sila. Lintik naman Daig ko pang may inaalaga ang mga bata. Isama na lang natin, sabi ni Joy. Iyon na yung isa, yung medyo type mo. Ako nang bahala dun sa dalawa. Pipigilan ko sana siya pero agad nang nakalapit ito sa tatlo. Pati ba naman tong si Joy, pinasasakit pa rin ang ulo ko. Nakipaglanturan na si Joy sa tatlo. Todo pa-cute naman si Rio kay Joy. Sa huli, no choice ako kung hindi ang isama yung tatlo sa aming dalawa. Medyo alerto ako para sa tatlo dahil baka madukutan sila o di kaya'y mapagtripan. May mga maaasim kasi rito sa plaza na palaging trip ang mga gwapong amoy baby. Kumbaga, inggit sila sa mga gwapo. Dito tayo. Bigla akong hinila ni Raver palayo sa mga kasama namin. Uy, si Joy! Sabi ko sa kanya. Don't worry, di siya iiwan ng dalawa. Sagot nito. Tinaasan ko siya ng isang kilay pero ngumuso lamang to. Ang cute, kainis. Ang sarap niyang pitikin sa itlog. Hinayaan ko na lang na magkasama kaming dalawa. Kung ano pang pinagbibili ni Raver para sa akin. May mga nagugustuhan din siya na binibili niya para sa kanya. Pero ang talagang nagustuhan niya ay ang pancake na SpongeBob ang design. Parang batang tuwang-tuwa to. Nag-take out pa siya para mamaya raw ay may makain siya. Nagsisimula na yung palabas. Sabi ko bago siya hilahin palapit sa medyo maraming tao malapit sa stage. Bilisan mo para makasiksik tayo sa unahan. Ayoko sa likuran dahil hindi ko makikita. Talagang nakipagtulakan ako para lang makapunta sa harapan. Success naman dahil kitang-kita namin ang magaganap na palabas. Nang magsimula ang palabas ay napapalakpak ako. Maganda kasi ang palabas ngayong buwan. Yung mga sumasayaw habang may apoy. Meron din silang fireworks display. Nilingon ko ang katabi ko at bakas din sa mukha niyang pagkamangha nito habang nakatingin sa mga sumasayaw na may hawak na apoy. Siyempre, nakaramdam din ako ng inis dahil nga babae ang sumasayaw. Tapos ay sexy pang suot nila. Nang matapos ang palabas, ay nanatili pa rin kami doon dahil hinihintay ko ang fireworks display. Karen, napalingon ako kay Raver. Pwede bang tayo na? Kasabay ng pagsabi niya ng bagay na yun ay ang pagsabog ng mga fireworks sa kalangitan. Napatitig na lamang ako kay Raver at napakurap-kurap. Ha? Napantayan ko yata ang lakas ng fireworks dahil sa sigaw ko. Pwede bang tayo na? Pag-uulit nito. Anong tayo nang sinasabi mo? Yung mga kapatid mo nanliligaw tapos ikaw. Gusto mo tayo na? Nagsalubong ang kilay ko. Pinaglololoko mo ba akong lalaki ka? Napanguso ito. Habang tayo manliligaw ako. Hanip talagang lalaking to. Gusto yata agad may assurance. Ayoko. Madiing sabi ko. Hindi na ako yung dating Karen na burikat na kilala mo. Isa na akong dalagang Pilipina ngayon. Okay. Nakangusong sabi nito. Itatanong ko na lang ulit bukas ang tungkol sa bagay na yan. Nasa ganoon kaming senaryo nang biglang magkagulo mga tao. May mga nagsitakbuhan at may iba namang gumilid lang. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nasa gitna sila Joy. Pinaliligiran sila ng maasim gang. Anong nangyari? Agad akong lumapit sa kanila. Joy, bakit? Umiiyak na itinuro ni Joy yung bunging maasim. Hinawakan niya ako sa puwet. Kaya sinuntok siya nila Rio at Raven. Bastos ka! Sabi ko sa bunging lalaki. Gusto mo bang tamaan sa akin? Isa ka rin palang palaban na chicks. Tumawa ito kaya tumawa rin ang 10 barkada niyang maaasim. Gusto ko yan. Yak, kadiri. Nakangiwing sabi ko. Mas pipiliin ko pang mamatay ng single kesa magustuhan ka pabalik. Nagalit to at inakmaan ako. Pero agad siyang tumilapon nang suntukin siya ni Raver. Napaatras naman ang mga barkada ni Bungi dahil sa takot.
Go kuya, kaya mo yan. Pag-cheer ng dalawang lalaki na kapatid niya. Imbis na tulungan, pinag-cheer lang. Talaga naman oh. Kapag napaalis mong mga yan, sasagutin na kita. Sabi ko kay River. Agad naman itong lumingon sa akin. Malawak na ngumiti si River bago lapitan yung mga maaasim. May dinukot si River sa wallet niya at iniabot sa mga maaasim. Kapag nanggulo pa kayo rito, ipadadampot ko na kayo. Sabi ni River. Nagpasalamat naman yung mga maaasim bago tumakbo palayo. Buhat si Bungi na mukhang napilay. Putek, napasubo yata ako sa deal ko ha. Parang mali yata yung sinabi ko kay River. So ano, tayo na. Mabilis na lumapit sa akin si River. Sweetie na kita? Hindi ako papayag. Hinawakan ni Rio yung kamay ko. Akin lang si Karen. Anong sayo? Akin si Karen. Sabi naman ni Raven. She's mine. Si Karen ang nagsabi. Sabi naman ni River. Ayun, nagtalo ng 3. Napahinga na lang ako ng malalim bago lapitan si Joy. Ano, ayos ka lang ba? Alalang tanong ko. Hindi ka naman ba nasaktan? Ayos lang ako. Sagot nito bago silipin ng 3 nagtatalo pa rin. Masyado ka ng maganda Karen ha. Akin na lang yung 2. Kayang-kaya ko naman sila eh. Gaga. Natatawang sabi ko bago siya hampasin sa braso. Tara na, pabayaan na natin yung mga lintik na yan. Umangkla ko sa braso ni Joy bago kami naglakad paalis doon. Alam kong sumunod yung 3 pero puro pa rin sila bangayan. Ay, bahala na nga sila sa buhay nila. Ang gusto ko lang ngayon ay mamahinga. Gusto kong ipahingang katawan kong pagod at tenga kong nabingi na dahil sa 3 lalaking palaging nakasunod sa akin. Dahil mauuna na ang bahay ni Joy kesa sa amin ay nauna na siyang umuwi. Ingat kayo, sabi ni Joy bago tumingin kay Raven. Raven, kapag tinatamad kayong umuwi ni Rio, pwede kayong matulog dito sa tabi ko Manahimik ka nga. Sita ko kay Joy. Pasok na sa loob. Humampas muna sa Joy sa biceps nila Raven at Rio bago ito pumasok sa loob ng bahay nila. Napahinga naman ako ng malalim bago lingunin ng 3. Umuwi na kayo, sabi ko sa kanila. 3 kanto na lang at bahay na namin. Kaya ko ng sarili ko, okay? Ihahatid ka na namin, sabi ni Rio. Ako nang maghahatid sa kanya, sabi ni River bago ako lapitan. Ako ang boyfriend niya, kaya ako nang maghahatid sa kanya. Umuwi na kayong 2. Anong boyfriend ka niya? Hindi namin matatanggap yun. Inis na sabi ni Raven. Manliligaw pa rin kami kay Karen. Umuwi na nga kayong 3. Inis kong sabi. Babambuhin ko talaga kayo kapag hindi kayo umalis. Umuwi na nga kasi kayo. Singhal ni Raven sa 2 kapatid. Kaya ko nang mag-isang ihatid si Karen. Anong sila lang? Umuwi ka na rin. Singhal ko kay River. Makinig naman kayo dahil naiirita na ako. Daig ko pang may 10 anak dahil sa inyo Sweetie, huwag mo munang isipin ng anak. Gagawa tayo kapag graduate ka na. Nakangising sabi ni River. Sa huli, ako na rin ang sumuko. Hinayaan ko ang 3 sumunod sa akin hanggang sa bahay. Nandito na ako, pwede na kayo umuwi. Sabi ko bago sila bigyan ng pilit ng ngiti. Okay, sagot ng mga ito. Good night pa bebe ko, sabi ni Raven kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Good night honey pie, sabi naman ni Rio kaya sa kanya nabaling ang masamang tingin ko. Good night sweetie. Hindi ko magawang samaan ng tingin si River dahil kinikilig ako. Oo, sa kanya ako kinikilig. Leche na yan. Lumapit sa akin si River at binigyan ako ng halik sa noo. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko para hindi ako mapangiti. Parang gamot yung halik niya dahil natanggal ang lahat ng inis at pagod ko. See you tomorrow, dagdag pa ni River. Pakis din, sabi ni Rio at Raven. Akmang lalapit ng mga ito sa akin pero agad silang hinawakan ni River sa kwelyo at hinila palayo. Nagpupumiglas pa yung 2 pero wala na ring nagawa ang mga ito. Natawa lamang ako bago pumasok sa loob ng bahay. Patay na ang ilaw kaya naman alam kong tulog na si tatay. Dumiretso ako sa kwarto namin ni Carl
At nadatnan ko ang kapatid kong nakatutok pa rin sa kanyang cellphone at naglalaro ng ML. Sino yung humalik sa'yo Tanong nito bago ngumisi. Anong pinakain mo dun? Para ikis ka. Hindi ito nakatingin sa akin pero mukhang akong kinakausap nito. Nagsalubong naman ang kilay ko bago to batukan. Anong sinasabi mo dyan? Wala ba akong karapatang halikan kahit man lang sa noo? Inis kong singhal sa kanya. Anong sinasabi mo? Inis na tanong nito. Kausap ko yung kaibigan ko. Napanguso naman ako. Hindi kasi nililinaw Malay ko bang hindi pala akong kausap niya. May humalik sa'yo sa noo? Nanlalaki ang mga mata nito. Sino? Bakit ka hinalikan? Siguro, tinutukan mo ng kutsilyo sa tagiliran. Sinamaan ko siya ng tingin at inambahan ng batok. Umilag naman to at lumayo sa akin. Wala kang pakialam, pangit ka. Inirapan ko siya bago umakyat sa kama ko. Kalimutan mo na lang yun. Subukan mo lang sabihin kay nanay at masasapo kita. Bayaran mo muna ako para hindi ko sabihin kay nanay. Sabi nito at sumili pa talaga sa akin. Wala nang libre ngayon Kung gusto mong tumahimik ako, bayaran mo ko. Kung patahimikin kaya kita habang buhay. Banta ako sa kanya. Matulog ka na nga. Sinasabi ko sa'yo. Kapag nangisay ka dyan kaka-cellphone at kakapuyat mo, itatapong ka na lang namin sa ilog. Dumila lang ito bago bumalik sa higaan. Napapailing-iling na lamang ako bago pumikit. Napangiti ako nang maalala ang mukha ni River. Ang lakas magpakilig ng lalaking yun. Alam na alam kung paano akong landiin at palabasin ang pagiging burikat ko. Pero sana, makalimutan niya yung sinabi ko. Hindi ko alam kung paano ko aaktong girlfriend niya. Ang likot mo! Napatigil ang kilig ko nang sipain ni Carl ang higaan ko. Nakakahilo ka! Punyeta ka! Singhal ko bago siya batuhin ng charger. Dumaing lang ito. Hindi naman siya makakagante dahil alam niyang sa labas ko talaga siya patutulugin. River's point of view. Nakasimangot lamang ako habang nakatingin sa mga tambak na papeles na nasa aking harapan. Kung kailan naman ayos na kami ni Karen, tsaka naman ako binisita ng pagiging busy. Hindi ko naman to mapapabayaan dahil paniguradong lagot ako kay Mami at Daddy. Alam kong ang dalawa kong kapatid ang may pakana ng mga ito. Kaya pala hindi sila nakabuntot kay Karen itong mga nakaraang araw dahil ginawa na nilang trabaho nila. Sigurado akong bantay sa lakay sila ngayon kay Karen. Hindi kasi nila matanggap na kami na ni Karen. Tumunog ang cellphone ko kaya sinagot ko yon. Hi bro, si Rio. Kamusta ka sa office? Kami ni Raven okay lang dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Kami nang bahala kay Karen. Shut up! Minura ko ito ng malutong bago patayin ng tawag. Hindi pa man din lumilipas ang 10 segundo ay tumunog ulit to. Pinatay ko ang tawag pero umulit lang kaya inis kong sinagot. What? Inis kong singhal sa kabilang linya. Huwag mo akong masigaw-sigawan Paktay na. Si Karen pala. Dapat hindi na lang pala ako tumawag kung maninigaw ka lang. I'm sorry. Naiiyak kong saad. Inaasar kasi ako nila Rio kaya akala ko sila ulit yung tumatawag. I'm sorry sweetie. Huwag ka nang magalit. Huwag mo naman akong i-break. Namatay ang tawag. Sinubukan kong tawagan ulit kaso cannot be reached na. Pakiramdam ko maiiyak na talaga ako ng tuluyan. Humanda talaga sa akin ang 2 bugok na yon. Malungkot ako habang nagtatrabaho dahil sa nangyari. Napuno yata ng gloomy emotions ang buong opisina ko. Yung mga pumapasok ay napapangiwi na lang at yung iba naman napapakamot na lang ng ulo. Sir, kaya mo pa po ba? Tanong ng sekretarya ko. Sir, tumangulang ako at nasa papeles pa rin ang tingin. Hindi to sumagot at lumabas na lang. Maya-maya ay muling bumukas ang pinto ng opisina ko. Hindi pa rin ako nagtataas ng paningin dahil alam kong isa lang yun sa mga empleyado ko. Masyado ka namang gloomy? Mabilis akong nag-angat ng tingin nang marinig ang isang pamilyar na boses. Ano bang nangyari sa'yo? Sweetie! Mabilis akong tumayo't nilapitan siya. Hindi kita matawagan kanina kaya nag-alala ako. Look,
Maiyak-iyak na nga ako. Natawa ito. Namatay bigla ang tawag kanina. Sakto ring tinawag ako ni nanay kaya iniwan ko muna sa sala. Pagbalik ko wala ng SIM card ko. Mukhang alam ko na agad kung sino may pakana ng lahat. Hi brother! Bumukas ang pinto at iniluwal ang dalawa kong kapatid. Agad ko naman silang nilapitan at hinilang palabas. Tinulak ko sila at sinamaan ng tingin. Humanda kayo sa akin mamaya ah. Banta ko sa kanila bago balingan ng tingin ng sekretarya ko. Kapag may taong pumunta sabihin mo nasa faraway ako. Pumasok ako sa office at nilakang pinto. Alam kong may duplicate key ang dalawa kong kapatid. Kaya hinarang kong maliit na cabinet sa pinto at ikinandado ang pinto mula sa loob. Sira ka, paano kapag may pumasok na importanteng tao? Sabi ni Karen. Ngumiti lamang ako ng malawak bago maupo sa tabi niya. May dala itong pagkain at nakahain agad sa lamesa. Para tuloy akong husband na dinalhan ng pagkain ni Mrs. Yung ngiti mo parang ngiting aso. Sabi nito. Yung mga ngiting ganyan parang may binabalak eh. Huwag mo nang subukan at baka hindi kita matansya. Sweetie, ano ka ba? Behave lang ako. Nakangusong sabi ko. Bawal akong maging bad boy dahil magagalit ka. Pati na rin si Tita Krisha. Very good, sabi nito. Kumain na tayong dalawa. Hindi ka pa rin ba kumakain? Pigil ang iting tanong ko habang kumukuha ng pagkain. Bakit hindi ka pa kumakain? Gusto ko si kitang sabayan. Nakangiting sagot nito. Sobra mong busy nitong mga nakaraang araw. At alam kong hirap kang humanap ng time para makasama ako kaya ako na munang gagawa ng paraan. Napatili ako na ikinagulat nito. Talaga? Tanggap mong tayo na, ha? Ikaw na rin nagsabi kaya wala nang bawian ha? No choice na kasi ako. Sagot nito. No choice? Tinalikuran ko siya. Bigla akong nagtampo. So parang no choice lang pala ako. Eto naman hindi magets. Kinalabit ako nito. Sinabi ko lang yun para pigilan ang kilig ko. Basag trip ka. Natawa naman ako bago siya harapin. Pulang-pula ang buong mukha niya kaya hindi ko maiwasang lalong mapangiti. Ang saya-saya talaga sa pakiramdam kapag napapakilig mo ang taong mahal mo. Habang kumakain ay sinusubuan ko siya. Hindi naman to tumatanggi kaya naman kilig ang betlog ko. Napatigil ang moment namin nang may kumatok mula sa glass wall ko. Lumingon kami ron at alam kong parehas nanlaki ang mga mata namin ni Karen nang makitang dalawa kong kapatid na nakalambitin mula sa labas. Masama ang tingin sa akin ng dalawa. Napamura naman ako dahil sa kaba. Nagmukha silang tagalinis ang bintana ako. Kapag napatid yung nakakabit sa bewang nila, pisa ka mga yan. Nasa 36th floor lang naman ang opisina ko. Hi Karen! Kumakaway si Rio kay Karen. Honey pie, handa akong lumipad para sa pag-iibigan nating dalawa. Pabebe ko, kapag di mo ako sinagot, puputulin ko ang taling nakakabit sa bewang ko. Sabi naman ni Raven. Binatukan naman to ni Rio. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Iisa lang ang tali natin. Kapag pinutol mo yan, patay rin ako. Napahilot ako sa sentido ko bago lumapit sa glass wall. Bumaba nga kayo riyan. Ngumisi ang dalawa at parehong umiling. Kinuha pa ni Raven ang kanyang cellphone at nag-selfie. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila. Sila pa yatang magiging sanhi ng maaga kong pagkamatay. Dahil hindi ko talaga sila mapigilan, kinuhanan ko sila ng litrato at sinend ko kay Mommy. Alam kong susugod sila Mommy rito pagkatapos makita ang litrato ng dalawa. Mga baliw talaga, sabi ni Karen na nasa tabi ko. Kinatok nito ang glass wall. Bumaba kayo riyan, kinakabahan kami oh. Kinikilig ka lang sabi ni Rio bago humagalpak ng tawa. Napahinga ng malalim si Karen bago kuhanin ang remote kung saan ginagamit para ibaba at itaas ang kurtina ng glass wall. Pinindot ni Karen ang closed kaya sumara ang kurtina at napuno ng kadiliman ng buong office. Baka mahulog sila. Alalang sabi ko. Pupuntahan ko na muna sila. Hindi sumagot si Karen kaya hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang hilahin nito ang kwelyo ko
at pagdikitin ng labi naming dalawa. Kasabay nun ang pagliwanag ng paligid. Humiwalay sa halik si Karen kaya napakurap-kurap ako. Gusto ko pa ng isa. Kuya Raver! Nabaling ang atensyon ko sa dalawang nakabitin pa rin sa labas ng building. Nakataas na pala ulit ang kurtina. Hindi ko napansin. Sa isang iglap ay nawala ang dalawa kong kapatid mula sa labas ng building. Kinabahan ako dahil baka nahulog na sila. Umakyat na ulit sila, sabi ni Karen. Siguro nasa rooftop na sila ngayon at tinatanggal ng nakakabit sa kanilang dalawa. Umupo na tayo ulit at kumain. Nakangusong tumango naman ako. Bago maupo ay tinanggal ko munang nakaharang sa pinto at ang lock ng pinto bago tuluyang maupo sa tabi ni Karen. Nawala na ako ng gana sa pagkain pero muli ako nagkagana nang subuan ako ni Karen. Ito ang gusto ko. Ginagawa kong baby. Kuya Raver! Halos masira ang pintuan ko nang pabagsak tong bumukas. Iniluwal ang dalawa kong kapatid na mukhang papatay. Bago pa nila ako masugod, ay may humawak na sa kwelyo nila. Napangiti ako nang makita si Mommy at Daddy na parehong may nag-aalala at galit na ekspresyon. Bahala kayong dalawa ngayon dyan. Kung ano-anong ginagawa niyong dalawa. Galit na singhal ni Daddy sa dalawa. Gusto niyo ba kaming mamatay ng maaga? Ha? Parang maamong tutang na payuko ang dalawa. Hindi ako naawat, hindi ko rin sila ipinagtanggol. At baka makasanayan nilang dalawa. Baka sa susunod magtumbling na sila sa alambre. Siguradong bulagda kaming tatlo nila Mommy at Daddy. Sige po, pagalitan niyo pa, sabi ni Karen at muli akong sinubuan. Muntik na pong atakihin si Sweetie ko dahil sa dalawang yan eh. Sweetie ko, hindi ko maiwasang mapabungis-ngis dahil sa sinabi ni Karen. Ngayon ako mas kilig na kilig. Hindi ko akalaing sasabihin niya ang ganoong bagay. Sweetie ko, Karen, how could you do this to me? Madramang sabi ni Raven. Mommy, Daddy, tinrider kami ni Kuya, sabi naman ni Rio. Malakas namang binatukan ni Mommy ang dalawa. Tanggapin niyo na kasing may napili na si Karen. Kayong dalawa kayo. Tantanan niyo na si Karen. Girlfriend na siya ng kuya niyo. Lintik kayong dalawa. Pwede pang maghiwalay yun. Katwiran ni Raven. Yung mag-asawa nga naghihiwalay eh. Bulkan nga sumasabog eh. Mukha mo pa kaya? Sabi naman ni Mommy. Huwag niyong pestehin ang dalawang nagmamahalan. Kung gusto niyo makahanap ng mamahalin, maghanap din kayo. Pero si Karen ang gusto namin. Ungot ng dalawa. Hindi ko nga kayo bet, sabi ni Karen bago ko halikan sa pisngi. Ang kuya niyong mahal ko, okay? Si Raver ang napili ko. Kaya wag na kayong makulit. Kay Joy na lang kayo. May the best man win kayo doon kay Joy. Napasimangot naman ang dalawa at halatang hindi pa rin tanggap ang desisyon ni Karen. Hindi ko alam kung seryoso ba talagang dalawa kay Karen o ginagawa lang nila yon para asarin ako. Tama na ha. Mahinahong sabi ko sa dalawa. Isa pa talaga, tatamaan na kayong dalawa sa akin. Dumila na lamang ang dalawa at umirap sa akin. Kami nang bahala sa mga ito, sabi ni Daddy. Mag-enjoy lang kayong dalawa. Hinila ni Daddy ang dalawa. Nagwawala pa yung dalawa pero wala nang nagawa ang mga ito. Napatawa na lamang ako at napailing-iling. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa dalawang isip bata na yon. Masyado kasi akong maganda kaya ang daming naghahabol. Sabi ni Karen bago mag-flip hair. Pasalamat ka dahil ikaw ang napili ko. Thank you. Tugon ko bago tumitig sa kanya. Thank you dahil bumalik ka sa akin kahit nasaktan kita ng sobra noon. Hindi mo ako nasaktan ng sobra noon. Puppy love lang naman ang nangyari noon eh. At bugso lang ng kalandian. Sabi nito. Huwag ka na nga mag-relapse dyan. Baka hindi kita matansya. Masapak pa kita. Bumungis-ngis lamang ako bago siya hapitin sa bewang. Inupo ko siya sa kandungan ko bago mahigpit na niyakap sa bewang. Aayain kitang magpakasal pagkatapos mong graduate. Malambing kong sabi. Tapos, pag nakapasa ka sa board exam, pakakasalan na kita. Kapag nakapasok ka na sa trabaho,
Gagawa na agad tayo ng baby. Kailangan tumagal muna akong 1 taon sa pagtuturo ko bago magkaanak, okay? Sabi nito. Ayoko namang kapapasok ko pa lang sa work ay mabubuntis agad ako. Gusto ko munang pag-aralan ng pasensya ko sa mga batang tuturuan ko. Alam mo naman kung gaano kaiksi ang pasensya ko, hindi ba? Natawa ako. Okay po, I will respect your decision. Basta, kung saan ka masaya, doon ako, okay? Sus, wag mong ugaliin ng ganyang mindset. Hindi pwedeng sa akin palagi mong idedepende ang kasiyahan mo, okay ba? Kung may hindi ka nagugustuhan sa desisyon ko, magsabi ka para mapag-usapan natin. Nakangiting sabi ni Karen. Ayokong yung porket babae ako at bossy masyado, ako na agad ang masusunod. Parang bata naman akong tumango at mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Sweetie, hindi ako sanay na ganito ka-sweet. Feeling ko kasi, kinikilabutan ako. Humagal pa ako ng tawa kaya nakatikim ako ng sapok mula sa kanya. Joke lang naman eh. He! Natawa lamang ulit ako bago halikan ng kanyang balikat. Grabe, hindi ko akalain ang babaeng naging puppy love ko noon ay ang babaeng greatest love ko ngayon. Hindi ko napakakawalan to. Kahit bumitin ulit ang mga kapatid ko mula sa 36th floor. Akin na tong si Amazona at sigurado naman akong hindi ako magsisisi na kay Karen ako muling sumugal. Karen's point of view. Hindi ko akalain na ang bakasyon ay magiging roller coaster emotion. Ang plano ko lang naman sa bakasyon ay matulungan ng pamilya ko at makapag-enjoy. Hindi ko naman akalaing matatagpuan kong 3 lalaking naging puppy love ko. At magkakapatid pa talaga sila. Take note, naging amo ko rin sila. Ang 3 ang nagpakibot ng ugat sa ulo ko dahil sa sobrang inis. Kibot ng pempem ang gusto ko, pero kibot ng ugat sa ulo ang nakuha ko. Minadali kong magbakasyon para iwas stress. Mas lalo lang akong na-stress ng magbakasyon. Ganun pa man, hindi ko naman pinagsisisihan lahat ng nangyari. Munti ko nang isumpa. Buti na lang at sinaniban ako ng isang good spirit. Worth it naman dahil natagpuan ko ang greatest love ko. Na nagpakibot ng pempem, puso ko, araw-araw. Kahit may pasok na ako at masyadong busy, hindi pa rin ako patalo sa kalandian. Hindi na yata ako mabubuhay ng walang landi. Kasalanan yun ni Raver. Mabilis nga talagang panahon. Dahil malapit na agad ang graduation namin kaya mas super busy na. Dagdag pang lintik na OJT na yan. Feeling ko, ayoko nang maging teacher dahil sa mga batang nakakasalamuha ko. Mauuna pa akong makulong kesa graduate. Sweetie, kanina ka pa tulala. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si River. Are you okay? Tumango ako. Napagod lang sa OJT. Tumango ito bago hawiin ng buhok kong humaharang sa mukha ko. Tuwing iniisip kong wag nang ituloy ang pag-aaral, naaalala kong pamilya ko at si River. Nakakahiya naman kung successful CEO ang makakatuluyan ko. Tapos isang patatas lang ako. Kahit kaya niya akong buhayin, gusto ko pa rin may mapatunayan sa mga may nasasabi sa amin na pineperahan ko lang daw si River. Of course, isa pang challenge ko sa buhay ay yung mga kaklase kong lalaki na type ako. Sinabi ko nang may boyfriend ako pero ayaw tumigil. Ayoko rin sa kanila dahil ang babata nila. Ako ang pinakamatanda sa room dahil 3 years akong nag-stop ng college dahil sa problema sa financial. Sweetie, magpahinga ka na. Nakangiting sabi ni River. Saturday ngayon at dumalaw siya sa bahay dahil wala akong pasok. Alam kong gusto niya akong ayaing mag-date pero hindi niya magawa dahil halata sa itsura kong stress at pagod. Sorry talaga ah. Babawi ako sa'yo kapag natapos ko to. Nakangiting sabi ko. Ngumiti ito bago ako halikan sa pisngi. It's okay. Naiintindihan ko kaya wag kang mag-sorry. Galingan mo lang palagi sa pag-aaral, okay? I love you. Malambing kong sabi. And I love you too. Tugon ito. Karen, nandito na naman sila. Hanggang ngayon ay hindi pa talaga sumusuko ang 2 kapatid ni River. Sila na yata ang 2 kilala kong the best magtiyaga.
Pero kahit ganon, alam pa rin ng dalawang kanilang limitasyon. Karen, nagdala ako ng food para sa'yo, sabi ni Rio. Karen, gusto mo ba ng masarap na pahinga? Dito ka na sa hard chest ko, sabi naman ni Raven. Natawa naman ako't napailing na lang bago pumikit sa bisig ni River. Hindi ko na kailangang humiga pa sa bisig ng iba dahil bisig pa lamang ni River ay sobrang sapat na para sa akin. Sa pagdaan ng araw ay mas lalo akong sinubok. Sa sobrang stress ko, palagi ko nang naaaway si River. Mabuti na lamang at mahaba ang pasensya sa akin ni River at naayos namin agad ang problema. Ang lahat ng paghihirap at stress ko sa huli ay super naging worth it. Lalo pat nakuha ko ang titulong magna cum laude. Tuwang-tuwa ang lahat. Naisipan pa nga ni Tita Riri ang magpa-party. Sobrang proud ako sa iyo, anak, sabi ni nanay bago ko halikan sa pisngi. Mahal na mahal ka namin, aming Amazona. Napangmuso naman ako dahil sa tinawag nito sa akin. Dahil kay River, Amazona na tuloy ang tawag sa akin minsan ng lahat. Dahil po sa inyo to, Nay. Sagot ko, I love you, Nanay. Akala ko matutuwa si Nanay, pero ngumiwi lang to. Ayan, kapag akong nagiging sweet, hindi bagay. Mas gusto nila yung Amazona ako at madalas magbunga nga. Nagsimula na ang program ng graduation ko, kaya't nagtungo na kami sa upuan namin. Wala si River at hindi ko siya matanaw, kaya napapanguso na lamang ako. Tatawagin na May oras pa naman dahil letter Y ang apelido ko. Palingon-lingon ako sa entrance at napangiti ako nang makita siya. Hingal na hingal pa ito at pawis na pawis. Ilmas Karency, magna cum laude. Nagpalakpakan ng lahat ng tawagin ako. Kasama ko sa pag-akyat ang buong pamilya ko. Pati ang pamilya ni Tita Riri. Alam kong bawal to pero ayoko magpaawat dahil moment ko to. Tinanggap kong diploma ko at medalya ko. Nagpicture din kami. Akmang bababa na kami pero natigilan ng lahat nang biglang lumuhod si River. Napuno ng tilian ang buong gym. Kahit mga teachers tumitili. Bakit ka nakaluhod? Hindi naman ako si Lord ah, sabi ko kay River. Dalawang tuhod niya kasi ang nakaluhod. Panira naman to. Kinuha nito ang isang singsing at binuksan. Isang makinang na singsing agad ang bumungad sa akin. Sige, kahit panira ka, itutuloy ko pa rin to. Karen, will you marry me? No! Sabay na sagot nila Rio at Raven. Ngumisi ako sa dalawa bago isuot sa daliri kong singsing. Oo naman, hindi na kita pakakawalan. Sugar daddy kita eh. Ngumisi si River bago tumayo. Hinalikan ako nito sa labi kaya lalong nagtilian ang mga tao. Hindi pwede, maktol ni Rio. Akin ka lang, pabebe ko. Tili naman ni Raven. Binuhat lang ako ni River in a bridal style bago tumakbo. Umabol naman sa amin ng dalawang bugok. Kaya mahigpit akong nakakapit sa batok ni River. Napapahalakhak na lamang ako ng malakas sa tuwing aalala ko mga bagay na nangyari bago kami magkatuluyan ni River. Lola, ano na pong nangyari kay Lolo? Tanong ng apo ko pang si Reyna. Ang lolo mo? Lumungkot ang itsura ko bago tumingin sa kalangitan. Lola, bakit po? Naiiyak namang tanong ni Colleen. Kahit ang mga batang nakapaligid sa akin ay naiiyak na. O bakit? Takang tanong ko. Patay na kasi si Lolo. Umiiyak na sabi ni Colleen. Anong patay? Nagpaalam lang na tumaay ang lolo nyo. Pinatay nyo na agad. Tumayo ako. Tama na ang love story. Magsitulog na kayo. Isa-isang humalik ang mga ito sa pisngi ko bago magtungo sa kanilang kwarto. Sweetie. Hinarap ko ang tumawag sa akin. I love you, sweetie. Nakangiting nilapitan ko siya. I love you too. Wakas.